pastor, siguro mag-surrender. Huwag mag-surrender, magtago ka na lang. Pero kung tanungin mo kung saan si pastor, alam ko. Sabihin ko sa inyo ngayon kung saan niya. Alam ko kung saan si pastor. Pero secret. The Philippine National Police will study if former President Rodrigo Duterte may or may not be held liable for obstruction of justice after claiming he knows but won't tell the whereabouts of fugitive televangelist Apollo Kibuloy. On June 10, PNP operatives stormed the compounds of the Kibuloy-founded Kingdom of Jesus Christ in Davao del Sur to serve warrants of arrest against the sect leader and his subordinates. But authorities failed to find Kibuloy and his men. Kibuloy and his subordinates are facing charges for violation of Republic Act 7610 or the Anti-Child Abuse Law, specifically the provision on sexual abuse of minors and maltreatment. On April 11, a Pasig City court also issued an arrest warrant against the self-proclaimed appointed son of God for qualified human trafficking, a non-bailable offense. Apart from these cases, the Senate panel on women also issued an arrest order for Kibuloy. Another issue? Opo, another issue. Dito nga sa binanggit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte doon sa Tagloban Partner sa rally na alam daw niya kung nasaan si Pastor. Pero hindi niya sasabihin. Alam ko, pero habulin niyo muna ako bago ko sabihin. Why do you have to wrap it as waste your time? That is not. But we know at the start what we planted the intrigues there. I am just as, well, not really. I've learned a lot during my prosecution days. We planted evidence. We arrested persons, but we released them. But telling him that it was this person who squealed on him. And then we, when he goes out but killing, then we said that it was this fellow who really did it, who did you in. We first planted the intrigues so that we would know where they were, from where they came from. Pag-amin ni dating Pangulong Duterte, nung siya ay fiskal, nagpaplanta sila ng ebidensya. Gumagawa ng intriga. Ito ay maliwanag na paglabag sa batas. Ngayon, alam niya ang kinaroroonan ng isang fugitive, si Pastor Kibuloy. Pero pag tinanong, hindi niya aaminin kung nasaan. Isa na naman ba itong paglabag sa batas para sa isang kaibigan? Ganon? Oo. Talaga naman si dating Pangulong Duterte. Close sila, partner. Close sila. Baka nga talagang alam ni Pangulo. Pero siyempre, close sila eh. Ikaw ba naman? Diba? Sasabihin mo ba? Ilalaglag mo yung kaibigan mo. Kasi sa kanya nagaling mismo eh. Sinabi niya talaga. Ha? Ang tanong ko lang ganito mga kayubi Oo. Ano ba talaga to si Pangulong Duterte? Nakakatulog pa kaya to? Kasi parang yung ibang sinasabi niya, parang hindi niya na alam. Oo. Bakit? Kasi, partner, lawyer siya eh. Alam niya ang consequence nun. Diba? Kasi pag sinabi mong alam mo, at tinanong ka, kasi ayaw ka sabihin. I-obstruction of justice na yun. Pwede ba yun, partner? Nagkukos na siya ng delay sa pag-apprehend ng suspect, ng fugitive, partner. And he knows that. Kaya ang tanong ko, nung nagsasalita ba siya patungkol dito? Hindi ba siya inaantok? O baka naman may nainom siyang vitamins na hindi niya maintindihan yung sinasabi niya. Or, ito naman si Shiro Kanzaki, naka-fentanyl yan. Tanong ko, vitamins nga kayo talaga. Masyado kayo malisyoso. Di ba kami nainom ng vitamins na nakakaantok? Di ba, partner? May gamot na kapag ininom mo, masakit yung ulo mo. Di ba, parang aantokin ka? May ganun eh. Baka groggy yung dating. Tapos nagsalita siya ng ganito. Di ba? Kasi mga kayubi ganito yan. So, bakit natin sasabi na pwede siyang makasuhan ng
obstruction of justice kung itatanungin siya, hindi niya sabihin. Alam mo, mga kayubi, ano sabi ng PNP? Partner, may sabi ng PNP? Eto. PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo says police are withholding their comment on the matter for now, pending their assessment of the context of Duterte's remarks. Fajardo points out that context is needed to see if what Duterte said was serious or a joke. Ayon sa PNP, ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, I have to take in context sa sinasabi niya kailangan kong makausap kung sino ang mga nakausap niya. Ito ba ay sinabi niya just to tease yung kaharap niya? Or joke lang po? Kailangan nating makuha yung konteksto ng kanilang pag-uusap because obviously na ang isang tao na alam ang kinaroroonan ng isang wanted person may be held liable of obstruction of justice. May ganun pa ba yung partner? Kasi ikaw, kilala mo yung isang tao na talagang body-body, close sila. Pati yung hinahabol ng hustisya, ng otoridad. Tapos, may nabanggit siya na alam ko, pero hindi ko sasabihin. Violation ba yung kagad? Kahit joke-joke yun? Yes! Partner, una, ito mga kayubi ha, yung komento ng PNP, pagpasensyahan nyo na ha. Okay. Pero naduduwagan ako sa komento na yan. Kasi feel ko, naduduwag din sila kay dating Pangulong Duterte. Ayaw nilang banggain. Diba? Kahit alam nila na gumagawa na ng krimen. Obstruction of justice. Okay? Bakit, partner? Maliwanag naman sa batas Maliwanag sa batas. Anong sabi sa batas? Ayan. Any person who knowingly or willfully obstructs, impedes, frustrates, or delays the apprehension of suspects and the investigation and prosecution of criminal cases can be penalized. Obstruction of justice. Although, syempre, medyo mababa lang to, di ba? Iba kasi ang usapan kapag ang obstruction of justice, ayaw ipaalam sa'yo, nanay mo, tatay mo. Pero tama Hindi mo naman to kayo mag-anak may exemption ba, partner? Yung nanay, kamag-anak, mga kapatid. Kailangan, tingnan natin yung exemption, ha? Okay? Pag nanay, partner, tinago ka, understandable yung nanay kay. So, hindi po pwedeng ikulong yung nanay? Oo. Hindi siya makakasuhan. Diba? Pero, partner, pag hindi naman siya tatay ni Pastor Kibuloy. Diba? So, hindi siya exempted sa ganito. Talagang ma-obstruction of justice yan. Pero bakit ganun yung komento ng PNP? Kung ibang tao to, mga kayubi, hindi si Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte nagsalita nito, kakasuhan na to eh. Pero bakit ngayon ginajustify ng PNP? Sino bang kausap? Baka naman nagjo-joke. Teka lang. Ba't mo naman aalamin kung nagjo-joke? Nagsalita na nga eh. Pero sinabi lang niya, partner, alam ko. Pero hindi niya sinabi na kinukup-kup ko na sa akin. Even if, partner, alam ko. Meron kang dagdag kasi sa akin. Kung sinabi niya lang alam ko, okay pa ako doon. Pwede ba siyang mawala? Pwede hindi ko pa siya kasuhan. Alam ko. Sabi mo, hindi ko sasabihin. So pag police, hoy. Ay, hindi man, hoy. Sir. Sir. Ex-president. Sis, alam niyo po yung whereabouts ng fugitive na si Pastor Kibuloy. Nasaan po? Kailangan na po namin siyang mahuli. Ay, hindi ko sasabihin. O the obstruction of justice yun, pinapadelay mo yung pag-apprehend ng tao. Diba? Etong sabi niya mismo, partner, however, based on media reports over the weekend, Duterte told reporters in an ambush interview in Tacloban City, ayaw siguro ni Pastor na mag-surrender. Magtago ka na lang. Pero kung tanungin mo saan si Pastor, alam ko. Alam ko kung saan si Pastor. Pero secret. Diba? Diba? Duterte previously advised his close friend and spiritual advisor Kibuloy to come out and answer the allegations against him before the court. However, Duterte on Sunday, June 30, told reporters in an ambush interview in Tacloban City that he knew where Kibuloy was but it was a secret. Yun na partner. Kung ang pulis na magtanong sa'yo,
kung pulis na magtanong sa'yo, Oo. gagamitin pa rin secret? Oo. Hindi pwede nga. So, mangyayari niyan, partner, dinidelay mo. Ikaw yung nagiging cause ng pag-delay ng pag-apprehend Oo. doon sa isang fugitive. Diba? Yun yung point. Diba? So, hindi pwede. So, lawyer naman siya eh. Dapat alam yan. Ito, partner, exemption. Oo. Spouse, ascendant, descendant. Legitimate, natural, or adopted brother, sister, kamag-anak, Oo. or relative by affinity within the same degree. Okay. Hanggang kapatid lang. So, kung kaibigan, hindi pwede. Hindi. Oo. Okay. May nabasa ko Presidential Decree number 1829. Punishers acts knowingly and willfully committed with the intention to obstruct, impede, frustrate, or delay the administration of justice. So, yung PD number 1829. Kasi, katulad ng ginagawa niya, alam niya na, partner, alam na niya. So, nadidelay ang pagpaprosecute. Oo. Nadidelay ang panghuhuli. Alam mo kung saan. Tinatanong ka ngayon, ayaw mo sabihin. O di, obstruction of justice yan. Pwedeng kasuhan siya, partner, ngayon Of course. ng kapulisan. Oo, pero bakit... Doon lang mismo sa binanggit niya, partner, yung mga sinabi niya. Yes. Diba? Pwede ba siyang puwersahing aminin? Kailangan, kasi nagsalita siya, dapat hindi na kasi siya nagsasalita. The problem ito ang gagawin yan. Katulad nung nangyari doon sa grave threats. Nagjo-joke lang yan eh. Oo. O di ilulusot na naman niya, nagjo-joke. Oo. So lahat na nasasabihin ni dating Pangulong Duterte, joke. Oo. So kailan pa tayo maniniwala sa kanya? Diba? That's the point. Oo. Okay, so hanggang bukas magkita at magkarinigan tayo. Ako pa sa Tony Criacas ng papalala, magtulugan inyong karapatan. Maraming salamat mga kayubi. Radyo Man Rod Marcelino.